a protected area with the category protected landscape under the National Integrated Protected Area System to be referred as the Mount Gutom Protected Landscape, providing for its management, appropriating funds therefore, Senator Villar C. To the Committees on Environment and Finance. 1315, an act declaring a parcel of land located in the municipality of Sultan Naga Dimapur in the province of Lanao del Norte, a protected area with the category of protected landscape and seascape under the National Integrated Protected Areas System to be referred to as the Sultan Naga Dimapur Protected Landscape and Seascape, providing for its management and appropriating funds therefore, Senator Villar C. To the Committees on Environment and Finance. Senate number 1316, an act expanding the application of the proceeds of the Special Education Fund, amending for the purpose sections 235 and 272 of RA 7160, the Local Government Code of 1991, and for other purposes. Senator Aquino. To the Committees on Local Government, Basic Education, Ways and Means, and Finance. 1317, an act institutionalizing the Teacher in Every Barrio program, establishing a scholarship and incentives programs, appropriating funds therefore, and for other purposes. Senator Aquino. To the Committees on Basic Education, Local Government, and Finance. Senate number 1318, an act amending RA 11053, an act prohibiting hazing and regulating other forms of initiation rights of fraternities, sororities, and other organizations, and providing penalties for violations thereof, or the Anti-Hazing Act of 2018, Senator Tulfo R. To the Committees on Public Order and Justice. Senate number 1319, an act institutionalizing random drug testing for incumbent elective and appointed officials, amending for the purpose RA 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Senator Tulfo R. To the Committees on Public Order and Civil Service. Senate number 1320, an act establishing the Philippine Geriatric Center under the Department of Health and appropriating funds therefore, Senator Tulfo R. To the Committees on Health and Finance. Senate number 1321, an act establishing national preventive mechanism in adherence to the optional protocol to the Convention Against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, and for other purposes. Senator Estrada. To the Committees on Justice and Finance. Senate number 1322, an act allowing the use of digital copy of identification cards in government transactions. Senator Villar M. To the Committees on Science and Finance. Senate number 1323, an act establishing a cancer medicine and treatment assistance fund for indigent and underprivileged Filipinos. Senator Villar M. To the Committees on Health, Social Justice, and Finance. Senate number 1324, an act providing palliative and end-of-life care in all medical facilities and appropriating funds therefore. Senator Villar M. To the Committees on Health, Ways and Means, and Finance. Senate number 1325, an act institutionalizing the establishment of Veterans Hospital in Visayas and Mindanao. Senator Villar M. To the Committees on Health, National Defense, and Finance. Senate number 1326, an act granting tax deductions to parents and legal guardians of children with special needs. Senator Villar M. To the Committees on Ways and Means, and Finance. Senate number 1327, an act further amending RA 11213, the Tax Amnesty Act, as amended by RA 11569 and RA 11956 by extending the period of availment of the estate tax amnesty until June 14, 2027. Senator Villar M. To the Committee on Ways and Means. Senate number 1328, an act mandating law enforcement officers to use body-worn cameras during law enforcement and special police operations, providing funds therefore. Senator Villar M. To the Committees on Public Order and Finance. Senate number 1329, an act enhancing the medical access of migrant workers and their families by strengthening the Migrant Workers Hospital and appropriating funds therefore. Senator Villar M. To the Committees on Health, Migrant Workers, Ways and Means, and Finance. Senate number 1330, an act mandating the establishment and implementation of a national budget blockchain system to enhance transparency, accountability, and public participation in the Philippine budget process. Senator Aquino. To the Committee on Science and Finance. Majority Leader. Ask for a minute suspension, Mr. President. Session suspended. Mr. President, while we're waiting for the sponsor of the treaty, we'd like to recognize, if we may, Mr. President, with the permission of the body, our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, to avail of the privilege hour. The gentleman from Mindanao in Nueva Ecija, Senator Robin Padilla, is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong pinunong mayorya.
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum. Ginoong tagapangulo, mga kagalang-galang na kasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa po ng personal at kolektibong pribileyo. Tunay na nakapanlulumo po ang sunod-sunod na revelasyon ng kapalpakan ng isang pulutong at sindikato di umano sa DPWH. Sa halip na maging sandigan ng ating mamamayan na makapagbigay ng kinakailangang infrastructure laban sa matitinding kalamidad, naging bahagi pa po sila ngayon ng problema. Kawalan ng malasakit sa serbisyo publiko at sa kapwa. Batid ko po na si bagong kalihim Vince Dizon na aking itinuturing na kaibigan at kasama ay patuloy na nagsusumikap na linisin ang hanay ng DPWH. Ako po ay nagpapasalamat sa kanyang agarang aksyon simula sa pagsisibak ng mga tinatawag niyang bad eggs. Nakipagpulong din po siya sa mga dating kalihim ng kagawaran upang humingi ng gabay. Gayunpaman, batid ko din po na napakalaki ng hamon na kanyang hinaharap. Sabi nga po niya sa isang panayam, sa tagal ng kanyang paninilbihan sa gobyerno, wala pa siyang nakitang mas magulo at mas nakalilitong ahensya tulad ng DPWH. Ginoong Pangulo, sa ganitong sitwasyon, maituturing na natin isang klase ng kalamidad ito at nangangailangan ng kagyat na aksyon habang nagsasagawa ng investigasyon at paglilinis. Higit pa na hindi natin maaaring tanggalin ang mga proyekto ng flood controls dahil ang ulan at pagbaha ay mananatiling bahagi ng ating realidad. Kaya po ngayong araw na ito, nais ko lang pong mag-focus sa pagmungkahi ng posibleng kagyat na solusyon. Isang rescue operation. Sagipin ng taong bayan sa baha. Sagipin ng inang bayan sa talipandas na sistema at sabuatan. Noong unang privilege speech ni Senator Ping Lacson ukol sa korupsyon sa flood control programs ng bansa, iminungkahi ko po na pag-aralan ang posibilidad na iatas sa Armed Forces of the Philippines ang pagpapatupad ng flood control projects. Sinundan po ito ni Senator Panfilo Lacson ng pagsuporta sa out-of-the-box na idea. At nagpahayag na din po si Secretary Dizon ng pagiging bukas sa posibilidad na makipag-partner sa AFP Corps of Engineers sa pagsasagawa ng infrastructure projects bunsod ng mabuting karanasan niya nang makatuwang sila sa paggawa ng mga kalsada noong siya po'y nasa Clark Development Corporation pa. Ang pag-atas sa Corps of Engineers na maging kabilang sa solusyon ng flood control problems ay hindi makabagong ideya. Sa Estados Unidos po, mula po noong 1820s, ay kabilang na ang US Army Corps of Engineers o USACE sa mga river improvement projects patungkol sa pagsasaayos ng nabigasyon, mga simulain na mga proyekto patungkol sa flood control. Taong 1936 naman po, ipinasa ang Flood Control Act kung saan ang USACE ay naging pangunahing flood control agency ng United States na nagbabahagi pa nga ng kaalaman nito sa iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng kanilang bansa. Dahil sa taglay na integrity at efficiency ng USACE, kahit noong unay may alinlangan sa mungkahing ito, ngunit sa kalaunan, kinilala ang kakayahan ng USACE na itayo at patakbuhin ang kanilang nationwide flood control program. Ngunit, meron pa rin konsultasyon at cost sharing sa pagitan ng federal, state at local government. Mula noon, daang-daang reservoir, levees at channelization projects ang naisagawa ng USACE sa ilalim ng kanilang 1936
Flood Control Act. At ang mga proyektong ito ay nakaprotekta na nga ng buhay at mga ari-arian. Nakatulong sa paglago ng mga bayan at sa pangangalaga ng mga rural farmlands. Bagamat marahil ay nag-evolve na po ang flood control programs ng US sa kasalukuyang panahon, hindi maikakaila ang naging ambag ng tapat at mahusay na serbisyo ng kanilang Corps of Engineers na nooy pinagtitibay lamang na programa. Sa puntong ito, hindi ko po mapigilang ihalintulad ang kanilang karanasan sa atin. Ang AFP Corps of Engineers o AFP-COE na kinabibilangan ng lahat ng engineering units at personal ng AFP, isang institusyon na may higit 8 dekadang kasaysayan ng serbisyo na hindi lamang limitado sa combat engineering, kundi maging sa mga proyekto ng gobyerno na sumusuporta sa national and community development goals ng bansa. Nabanggit ko na po noong nakaraan na ang AFP ay may karanasan na sa pagtatayo ng mga health center, farm-to-market roads, mga paaralan, rural electrification projects, barangay water system, at marami pang iba. Isang halimbawa pa po, ang mga airport development projects na isinagawa ng AFP-COE sa mga taong 2020, 2021, at 2022. Bagamat hindi po ito mga flood control projects, ipinakita ng mga ito ang kakayahan ng AFP-COE na magsagawa ng malakihan at mahalagang proyekto. Pinakamalaking proyekto ay sa Lawag International Airport na nagkakahalaga ng 362.9 million na tinapos ng 51st Engineer Brigade sa loob lamang po ng mahigit 10 buwan. Mahigit pa sa halagang ito ang pinapatalo di umano sa kasino ng mga tiwaling engineer ng DPWH. Yan pong Cotabato Airport Development Project na isinagawa ng 54th Engineering Brigade na may approved budget for the contract o ABC na 158.6 million. 124.4 million lang po ang naging contract amount niyan. May savings pa. Ganon din po sa Vigan Airport Development Project na isinagawa ng 350 feet Aviation Engineer Wing, yung extension of runway project na may ABC na 67.9 million. Ang aktual na contract amount ay 60.4 million lamang. Meron na naman pong savings. Sa gitna po ng mga usapin na sumisira ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, nananatili po ang AFP na isa sa mga ahensya na may mataas na trust at satisfaction rating. Katunayan nga po nitong Hulyo lamang, ayon sa tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research, ang AFP po ay may 81% trust rating at 82% satisfaction rating. Mission-driven, disiplinado at matapat, yan ang hanay ng ating mga kasundaluhan, kabilang ang AFP-COE. Ang ating AFP ay nagsisilbi bilang isa sa mga pangunahing katuwang ng pamahalaan tuwing may sakuna, mapabagyo, pagbaha o lindol, pandemya man yan. Ang AFP ay isa sa mga unang rumiresponde upang magbigay ng agarang tulong sa mga apektado. Ginoong Pangulo, mga kasamaan, muli, inihahain ko sa mataas na bulwagang ito ang aking mungkahi na pag-aralan at isaalang-alang na magkaroon ng mas aktibong papel ang AFP-COE sa paglutas ng pambansang suliranin sa flood control, lalo na sa agarang paggawa o pag-aayos ng mga non-existent o severely damaged na mga infrastructure sa mga highly flood-prone areas. Gayunpaman, pinapaubaya ko po pa rin sa ating mahal na Pangulo bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas
at pinuno ng sangay ng executive. Gayon din sa bagong talagang DPWH Secretary, DND, AFP, at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pag-aaral at pagpapasya sa mungkahing ito. Sapagkat tulad ng nangyari sa USACE, kung madadagdagan ng tungkulin ang AFP-COE, marami pong kakailanganin ding mga karagdagang kagamitan, tauhan, kaalaman at kakayahan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang masusing pag-aaral ng mungkahing ito. Ginoong Tagapangulo, ako po ay isang reserve officer katulad po ni Senator Mig Zubiri na may ranggong Lieutenant Colonel sa Philippine Army. Nauunawaan ko po ang pangunahing tungkulin ng sandatahang lakas ay ang protektahan ang Estado at ang mamamayan at tiyakin ang soberenya at integridad ng pambansang teritoryo. Ngunit, dahil sa track record ng AFP, kumpiyansa ako na kung maatasan sila hinggil dito, ay mapupunta sa wastong pamamalakad ang kaban ng bayan sa hilip na dumadaloy ito sa bulsa ng mga tiwali. Ginoong Pangulo, sa tapat na paglilingkod kasama ang AFP-COE bilang sandigan, hindi lamang sa infrastructure ng ating mapapatibay, kundi pati ang tiwala ng sambayanan. At sa bawat pag-ahon mula sa baha, sabay nating maiahon ang kanilang pag-asa. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President, Majority Leader. delikado pala, Mr. President, pag may ba, talagang may buhaya. Mr. President, the good gentleman from Bulacan, our distinguished colleague from our former Majority Floor Leader, Senator Joel Villanueva, would like to be recognized. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you very much, Mr. President, distinguished Majority Leader. Kung pagbibigyan po tayo ng ating kasamahan, ng ating BFF, the good gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija to just ask a few questions from this humble representation, Mr. President. Opo, Ginoong Pangulo, isa pong karangalan ng makarinig po ng mga katanungan mula po sa isang taong magmula pa noon ay nakikipaglaban na po dyan sa mga flood control. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. At at the onset, Mr. President, let me place into the records of this august chamber my sincerest thanks and gratitude to Senator Robin Hood Padilla, not only for looking for solutions, Mr. President. Marami gusto na sumausaw sa iba't ibang issue pero wala naman po mabigay na solusyon. Marami nga po nagsasabi na tuwing nag-iimbestiga ang Kongreso, ang dalawang bahay sa Kongreso, wala rin namang maibigay na solusyon. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Diyos unang-una, pangalawa sa ating kaibigan at kasamahan dito sa Senado na may ibinibigay na solusyon. At nais ko pong i-throw yung aking full support sa kanyang ninanais tungkol po dito sa inisyatibo na itap, Mr. President, ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang isang tanong ko po na nais ipahiwatig, Ginoong Pangulo, ay paano po natin ito may isasakatuparan? Ito po ba ay kinakailangan na maggawa ng isang panukalang batas o isang order lamang mula sa ehekutibo? O ito po ba ay po pwedeng gawin ng, for example, the newly installed Department of Public Works and Highway Secretary would come up of a memorandum or having a partnership with the AFP at magawa itong mga proyekto na kung saan alam natin at sumasang-ayon ako sa gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija na mataas ang level ng pagtitiwala ng taong bayan sa ating sandatahang Pilipinas. So ano po yung pwede nating gawin para maisakatuparan itong mga bagay na akin din pong sinusuportahan, Ginoong Pangulo? Opo, maraming salamat po sa inyong katanungan, aking mahal na kaibigan. Alam niyo po, ito pong tinatawag po nating AFP-COE. Matagal na po itong ginagamit po ng gobyerno. Noong pong lalong-lalo na po, noong 2020, 2021 at 2022.
Marami na po silang nagawang mga airport, ano? Katulad po ng nabanggit ko po kanina, sila po ay nakagawa na ng Lawag International Airport, Cotabato Airport Development Project po, at Sabigan Airport Development Project po. Malalaking project po ito na hindi na po kinailangan pang gumawa po tayo ng panibagong batas. Ito po ay sa pamamagitan lamang po ng utos ng ating Pangulo nung panahon na yon. Opo. Lalong-lalo na po ngayon, siguro po mas kailangan natin sila sa oras na ito. Opo. You mean to say, Mr. President, an executive order or a memorandum of agreement will suffice, Mr. Opo. President, para sa ganito? Opo. Gusto ko hong susugan yung binanggit po ninyo kasi Ginoong Pangulo, nung tayo po ay nasa Technical Education and Skills Development Authority, we have come up with partnerships like this. In fact, Mr. President, let me point out our partnership with then Congresswoman Telma Almario of Davao Oriental. If I'm not mistaken, Mr. President, we have come up with a program na tinatawag po ay Training Cum Production ng TESDA. Ito po ay libreng training program para sa mga kabataan doon sa Davao Oriental. At pagkatapos habang tinetrain sila, for example, sa construction, bricklaying for instance, gumagawa po sila ng classroom doon po sa Davao Oriental. Maaaring hindi po kasing galing o kasing bilis ng mga hina-hire na certified worker, construction worker dahil syempre may learning curve pa po eh. Pero ang kagandahan po, kahit na mas tumatagal yung panahon para sa training program, ang nangyayari po, nagkakaroon ng pagsasanay, natututo yung mga kabataan. And while they are learning, Mr. President, at the end of the program, nung training cum production ng TESDA, sila po ay nase-certify. So, ibig sabihin, ito pong mga bata na na-train ay binibigyan ng sertifikasyon. So, parang nagkaroon sila ng diploma o yung national certification ng TESDA that has become a passport for employment not only here in the Philippines but even abroad. So, Ginoong Pangulo, nakikita ko po na napakaganda ng panukala ng ating kasamahan at pwede pong bigyan ito ng kaukulang national certification from TESDA. For example, Mr. President, if the AFP personnel would be given a task for rescue operations, for instance, meron din po ng mga courses sa TESDA. There are about 235 training regulations na kung saan po pwede pong tahiin itong nais nating inisyatibo at nang sa ganon, kahit po yung mga AFP natin, personnel, pwede po rin silang mag-earn ng national certification na magagamit po nila kung sila man po ay mag-retire o balang araw mag-ibang karera, meron po silang national certification. Ito po ba'y katanggap-tanggap sa ating kaibigan ginagalang nakasamahan dito sa Senado? Opo, napakaganda pong mungkahi nito. Katunayan, bigla pong pumasok sa isip ko yung ating mga nag-ROTC po ngayon. Maganda nating ilagay po dyan sa pag-aaral na yan para talagang mobilize po sila at masanay po sila na hindi lang sila panggera, kundi sa mga oras na ganito na mapoproteksyonan natin ang ating mga kababayan na magkakaroon pa sila ng kaalaman na ibibigay po ng TESDA. Napakaganda po nito, napakagandang mungkahi po. Salamat po at sa pagdinig at sa susunod na mga araw na mapag-usapan po ang issue na ito, ang topic na ito. Nais po nating magbigay ng ilang mga panukala dahil nakikita po natin yung kahalagahan na alam natin lahat, Ginoong Pangulo, na yung education is dynamic, hindi nagwawakas yan. Kaya nga ho, nung pinasa natin yung lifelong learning na batas dito sa bulwagang ito, nais nating ipakita na hanggat mayroon tayong tsansa na mapukaw yung ating kaalaman at kasanayan, meron po tayong magagawa, mas magiging effective po tayo, mas magiging blessing po tayo sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Nais ko lang po, last but not the least, na sabihin, Ginoong Pangulo, na can you imagine, Mr. President, no? Let us just focus, for example, yung pong binabanggit ko kanina, classrooms lang. How many shortage of classrooms do we have all over the country? And you can imagine, Mr. President, if we have students from all walks of life, tinuturuan gumawa ng classroom. Pagkatapos gumawa ng classroom, nagkaroon pa ng certification at diploma on NC mula sa TESDA. Diba? Hindi lang po yung
tipid ang pinag-uusapan natin dito, Ginoong Pangulo. Skill. I am very sure yung billions of pesos na matitipid ng pamahalaan, lalo na yung mawawala sa korupsyon, napakalaki. But just the same as the gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija already mentioned, yung skills and empowerment that we are giving to our people, priceless po yan. So muli, maraming salamat Ginoong Pangulo sa ating kaibigan at kasamahan dito sa Senado, Senator Robin Hood Padilla, for taking my questions, and I am in full support of his advocacies. Thank you, Mr. President. Thank you, dear colleague. Salamat po. Majority Leader. Mr. President, next to interpolate is Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Sana po ay okay pa kay Senator Robin na makapagtanong pa po ng ilang bagay sa ikalilinaw ng kanyang privilege speech. Opo, isa pong kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya sapagkat Basta pag wala pong wala nang baha, wala nang buhaya. Naunawaan ko po kasi ang pangangailangan ng mga measures kapag dumarating ang mga sakuna, lalong-lalo na po ang baha, na talagang wala naman pong kinikilalang tao yan o lugar, lahat sasagasaan po niya. Kaya naiisip po ninyo na maisalba natin ang ating mga komunidad, ang ating mga kababayan, kahit sa anumang paraan na mabisa. Yun po ba ang gusto nyo sabihin, Ginoong Pangulo? Opo, Ginoong Pangulo, kasi sa ngayon po, unang-una po sa lahat, maisalba. Kaya nga po tinatawag ko po na isang rescue operation to. Pangalawa po, maibsan ang galit na nararamdaman po ng ating mga kababayan. Sa oras po nito, umuusok ang galit po ng ating mga kababayan at sa tingin ko po, kung meron pong napagkakatiwalaan sila na mga katulad po ng kasundaluhan na napakataas po ng kanilang approval rating, satisfaction rating, magkakaroon po ng katahimikan na rin ang pag-iisip ng ating mga kababayan po. Tama po yung binanggit ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit alam din naman po natin na kahit ano pong mga temporary measures ang pwede nating gawin para lang ma-alleviate natin yung suffering ng ating mga kababayan, ang tawag nga po nila dyan ay mga palliatives o mga cosmetic measures. At kung tawagin ay mga band-aid solutions. Pinakamabuti po kasi na talagang yung pinakaugat ng lahat ng ito kung bakit tayo bumaha ng ganito. At hindi nga natin masyadong makita pa kung gaano ang lawak talaga nito sapagkat nagsisimula pa lang nating tingnan talaga kung gaano talaga karami ang mga dispalinghadong mga flood control projects kung bakit bigla na lang rumagasa ang tubig sa ating mga kanayunan, mga komunidad. At talagang nakita natin lahat ng mga flood control projects na naipundar ng ating pamahalaan ay talagang ultimong nawasak at parang sinagasaan lahat. Ang tinutukoy ko pong ugat, Ginoong Pangulo, ay yung malawakan at malalim na korupsyon na nangyayari at namamayani na po sa ating pamahalaan. Kapag hindi po natin ito nasolusyonan, mananatili po tayong umahanap na lamang po ng mga band-aid solutions. Nakatutulong po, bakit hindi? Ngunit hindi po natin ganap na napapawi yung pagkamuhi o yung galit ng ating mamamayan sapagkat hindi nagagawa ng pamahalaan ng kanyang pangunahing tungkulin na nakasulat pa man din sa ating saligang batas. Nakatungkulan po ng Estado, Ginoong Pangulo, na kailangan pong yung kapakanan po ng kanyang mamamayan ay kinakailangang unang-una sa listahan ng pamahalaan na dapat po nilang asikasuhin. Tama po ba yun, Ginoong Pangulo? Tama po, naniniwala po tayo dyan. Kaya po natin na isulat ang akin pong pribilehiyong talumpati sapagkat kapag nanood po tayo ngayon ng balita at nakita po natin at naririnig ko pa nga po na ang magpapatuloy ng mga proyekto, ng mga katulad po ng mga nasirang proyekto, yung mga proyektong guni-guni,
ang magtutuloy daw po ay yung paring mga kontraktor. Kaya po ako lalong nagkaroon ng lakas na loob na gawin po itong talumpati na ito sapagkat kung pamimiliin po ako kung pamimiliin po ako mismo, kung sino dapat ang gumawa nito at magkakatiwalaan ko, hindi na po siguro yung mga kontraktor na yun. Kung hindi, ito na po sigurong AFP, COE, na matagal na pong gumawa ng mga proyekto katulad po ng mga airport. Kapag airport po ang ginagawa niyan, ibig pong sabihin, matibay po talaga yung mga runway na ginagawa nito mga ito. At sa cost po, sa cost na kung ano po yung budget, nakakatipid pa po sila. Meron pa pong savings, Kaya po nung narinig ko po yon sa balita, sabi ko, siguro naman mas maganda itong aking itatalumpati dahil ito sigurado, number 1, ang sundalo, disiplinado. Kapag gumawa sila ng kapalpakan, merong kaagad court martial. Andyan po kaagad. Talagang mabilis ang aksyon. Dito nga po, gumawa sila ng airport, 11 buwan lang. Kaya po naniniwala po ako, Ginoong Tagapangulo, na ito pong ating talumpati na ito, kapag ito po'y naisakatuparan, magiging, po ito? Pundasyon. Pundasyon po ito. Pwedeng sundan ng mga kontraktor sa darating na panahon kapag nagawa na po nila. Ito naman pong ating panukala, ito pong ating sinasuggest ngayon, hindi po ito pang matagalan. Ngayon lamang po ito, habang naggagawa po ng investigasyon, habang naggagawa po ng paglilinis, kailangan pong may umaksyon na kagad na mapagkakatiwalaan at sigurado pong matibay ang kanilang gagawin. Salamat po sa inyong sagot. Ngunit ay nakakala ko rin na kahit gaano kagaling, kahit gaano kaseryoso, gaano man katapat ang pwede nating gamitin ng mga tao na pansamantalang makatutulong sa ating mga pangunahing suliranin na inaharap ng ating bansa ngayon, talagang kailangan pa rin na mailatag natin ang isang sistema na kung saan ay malinis natin ang korupsyon sa ating bansa. Kasi kahit ano pong, kahit sinong tao, kahit anong korporasyon ang gamitin natin, kahit anong grupo ng tao ang gamitin natin, kapag ka ang sistema po ay hindi tama, ay palaging babalik-balik din tayo doon sa mga paggawa na talagang hindi naman katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Kaya po siguro napansin ninyo, Ginoong Pangulo, sa una pa lamang na pagsisikap natin na ayos ang sistema natin at kahit papano'y ma-address natin ang corruption, naging tuntunin po natin nung tayo po ay nanguna sa Blue Ribbon Committee na hindi lamang po yung maliliit na tao ang dapat nating matukoy. Dapat sana pati na po yung malalaki. Huwag nating katakutan kung gaano man sila kalaki. Kaya po kung mapapansin niyo, Ginoong Pangulo, yung nauna nating direksyon ay kung baga tayo'y namimingwit ng isda Opo. Sa pamimingwit ng isda, Ginoong Pangulo, gagamit po tayo ng pain. Isang maliit na bagay o isang maliit na isda rin para sa ganoon makahuli tayo ng mas malaking isda. Tama po. Yun lamang po ang paraan kasi. Hindi man siguro ganap, maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito Tama po. Hindi lamang po mga opisyales, Ginoong Pangulo, ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay. Kaya po ang direksyon na tinahak natin, kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo, kung sila'y makapagsasabi ng saganang sa kanila, ay yun ang pwede nilang i-contribute sa paghanap natin ng kalutasan hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas, Ginoong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas. Kung halimbawa kayo'y makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat-dapat, okay kayo, matatanggap kayong witness, halimbawa, state witness, ay ganun po yung paraan na nilatag natin kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki.
yung malalaking isda na lalong-lalo na yung pasimuno, yung pinaka-mastermind po kung bakit naging ganito ang kinahinatnan po ng mga proyekto na dapat sana naging protection po ng ating mamamayan. Napansin po ba ninyo yung ganong direksyon, Ginoong Pangulo? Opo. Ako po'y kasama po ninyo sa direksyon na yon sapagkat naniniwala po ako na dito sa pangyayaring ito, marami po talagang, sindikato po ito eh. At yung direksyon po ninyo, talagang malaman natin kung ano yung nangyaring sindikato. Salamat po at sana po ay yan din ang maging direksyon natin. Wala po tayong sisinuhin kung saan makapunta, kung sino po ang hahanapin ng ebidensyang ituturo. Huwag po tayong mangimi, huwag tayong matakot. Ituloy po natin sapagkat ito lang ang paraan. Makilala natin at sana sa lalong madaling panahon po sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay maihinto na po, hindi man lahat. Ngunit sana yung karamihan po ng ganitong gawain, maihinto po para sa ganon, makinabang naman po ang ating bansa. Sang-ayon po ba kayo sa ganon, Ginoong Pangulo? Opo, sang-ayon po tayo. Dapat na po talagang mabuwag yung mga yan. Opo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Robin. At palagay ko, idol na rin kita ngayon. Salamat po. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Robin Hood Padilla and all the interpellations and manifestations thereto to the Committees on Public Works and National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, is so referred. Mr. President, having sponsored the measure, I move that we resume consideration of proposed Senate Resolution number 127 under Committee Report number 1. This is the resolution concurring in the agreement on biological diversity of areas beyond national jurisdiction. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration is in order. I move to open the period of interpellation and record the sponsor, Senator Amy Marcos, and to interpellate Senator Francis Kiko Pangilinan. We are in the period of interpellations. The sponsor is recognized, Senator Amy Marcos. And to interpellate is Senator Francis Pangilinan. Thank you, Mr. President. Would the gentle lady from Ilocos Norte be willing to yield to 2 or 3 questions, Mr. President? Yes, thank you very much. Certainly, Senator Pangilinan, thank you very much, Mr. President. Yes. First and foremost, Mr. President, we'd like to congratulate Senator Marcos for this, the first measure that the Senate is to tackle. And it's on a matter that's very close to my heart. I'd like to, for the record, Mr. President, may we know, ano ang magiging direktang benepisyo ng resolution na ito at pagraratipika nito sa ating mga mangingisda, mga maliliit, mga kapos na mga mangingisda. Nabanggit sa kanyang talumpati na isa sa mga pinakamahirap na sektor sa ating bansa ay ang mga mangingisda. Kung ang ating national poverty levels ay 16%, ang poverty level sa hanay ng mga mangingisda ay halos doble, mga 27%. Kaya ano ang magiging benepisyo ng resolusyon na ito sa ating mga pinakamahirap na isa sa pinakamahirap na sektor, ang sektor ng pangingisda, at paano natin sila matutulungan?
Yes, maraming salamat para sa katanungan. Senator Pangilinan, yan rin yung tanong ko eh. Ano bang pakinabang natin dito? Kasi pasok tayo ng pasok sa iba't ibang tratado. Wala naman palang tulong para sa ating mahihirap. Sadyang 2.5 ang multiplier ng ating coastal communities pagkahirap-hirap. At yun nga, unang-una, yung access to training, ano? Kasi mga sinauna pa yung teknolohiya natin, bangka-bangka, alam naman natin yan, nagpapalaot na halos hindi alam ang mapapala. So yung training and upskilling will be a very large factor. Ikalawa, yung technology transfer, minimithi natin na mag-level up naman yung ating mga mangingisda kasi yung mga sinauna pa rin. Sa amin, sa Ilocos hanggang ngayon, community ducklist pa ang ginagamit, yung malalaking fishing net na pag hinila sa baybay, halos wala namang huli. Kawawa naman. Tapos, alam rin natin na they will have better catch kapag may marine resources, yung mga genetic, yung mga data resources, malaking bagay yun, di pa tayo maabot doon. Pagkatapos, meron rin puhunan kasi magbibigay ng seed capital yung voluntary fund, pati yung GEF. May puhunan, baka sakali makapagsimula sila ng halimbawa, ecotourism. Maraming gustong pumunta na galing sa lungsod. May mga bagong livelihood. At yung sustainability, malaking bagay kasi meron na silang predictive capacity para sa iba't ibang disaster. Malaking bagay yun. And also, if we're able to launch significant community projects, direct employment will ensue. And best of all, we will be responsible stewards for future generations if we will embark on sustainable fishing practices. Palagay ko marami tayong mapapala kahit papano. Maraming salamat sa sagot sa tanong. Siguro dagdag na tanong, saan manggagaling ang sinasabing pondo halimbawa para sa training, para sa technology transfer? At paano ma-access ang pondong ito? Well, tatlo yung pondo na pinag-uusapan. Yung existing na sa ngayon, yung tinatawag na Global Environment Facility, yung GEF. It started in 1991 and there have been 149 projects in the Philippines with a total of 720 million. 97 are already completed at nakita natin that better catch for our fisher folk and coastal communities have ensued. Maliban sa trust fund nitong Global Environment Facility, meron pa tayong tinatawag na voluntary, may voluntary na special fund which will also be part of the funds that will be accessed. And then also, there will be the special fund as well, in addition. So, tatlong pondo yan na kahit papano, although we will have to be assessed for a share, magbibigay tayo ng share. May ambag tayo, maliit lang naman. At ina-estimate natin as $24,000. Pero sa milyon-milyon na maa-access natin, palagay ko sulit na po. At is it my understanding na ang ibang mga bansa mas malaki ang kanilang ambag, ganun ba? Yes, ganon. Siyempre, percentage naka-prorata sa developing countries, mas malaki yung kanila dahil meron silang mga merchant marine at malakihang commercial fishing. Tapos tayo, small time lang tayo kasi maliit rin lang ang ating fishing industry. Kaya nga siguro napakahalaga na mabigyan ng dagdag na suporta ang ating fishing industry dahil totoong small time tayo. Pero sa totoo lang, kung tama ang ating interventions, hindi tayo dapat small time, lalo na sa larangan ng aquamarine resources, aquatic resources development. Dahil ang Pilipinas ang nakapaloob sa Center of Aquamarine Biodiversity sa buong mundo. At ang Verde Island Passage, ang tinatawag na center of the center dyan sa baba, sa may Marinduque, Batangas area. Ang center of aquamarine biodiversity sa buong, sa Coral Triangle na kung tawagin po nila. Kaya nakakalungkot isipin na tayo ang pinakamayaman in terms of aquamarine resources, diversity, pero
hindi nabibigyan ng sapat na interventions para yung mga pinakamahirap na sektor ng mangingisda ay mabigyan naman ng mas magandang quality of life, ika nga. Naku, maraming salamat, Senator Kiko. At tunay nga na napakahirap ng ating mga komunidad sa baybay. At nakakahiya sabihin, andito tayo sa kalagitnaan ng dalawang malaking dagat. Andyan yung China Sea, yung West Philippine Sea. Tapos, sa bandang kanan naman, yung malawakang Pacific Ocean. Pero ang Pilipinas, net importer ng isda. Nasa 52% pa rin ang huling pagtingin ko. Yung galunggong, yung cream dory, lahat po yan pumapasok galing sa labas kung minsan masama pa sa katawan at kalusugan. Tama yan. At naalala ko nung gobernadora pa, si Senadora Amy, nagkausap kami dahil ako ang Food Security Secretary nung panahon ni Presidente Noynoy Aquino. At siya mismo ang nag-validate sa akin na kahit sa West Philippine Sea, sa shorelines ng Ilocos Norte, ay meron tayong tuna belt. That's right. In fact, meron tayong 3 tuna belt sa Pilipinas. Yung West Philippine Sea tuna belt, yung Pacific Ocean tuna belt, at yung Sulu Sea, Mindanao tuna belt. At nakakalungkot na ang Thailand na walang tuna belt. Sila ang #1 exporter ng canned tuna sa buong mundo. At ang pakiwari ko, yung tuna na yun galing sa atin. Aray. Sabi nila galing sa international waters. So, pwede na sigurong maniwala kahit paano. Pero ang maliwanag, ang teknolohiya nila, ang kanilang mga vapor, pwede ng pagkahuli ng isdang tuna bago pa lumapag sa kanilang mga ports, canned na. In other words, may canning facility sa loob ng kanilang mga vapor. At wala silang tuna belt. Kaya malaki ang kailangan habulin ng sektor ng agrikultura at fisheries sa ating bansa. Meron nga akong isang kwento lang for the record na sabi nung isang magnunyog, nung namatay siya, siya ay pumunta sa langit. At sinabi niya kay Jesus Christ, Panginoon kong Diyos, araw-araw ako ay nagdadasal para mawala ako sa kahirapan. Hindi nyo sinagot. Bakit nyo hindi sinagot yung aking dalangin na matigil na ang kahirapan ng mga magnunyog? Ako rin ay mangingisda dahil nga kulang ang pagiging ang kita sa nyugan. Pero ganun pa man, hirap pa rin kahit ako'y nangingisda. Bakit? Ang sagot ng Panginoon, sabi nga, ang kwento, binigyan ko kayo ng 300 milyong puno ng nyug, 3 bilyong litro ng cocoa water, 15 bilyong coconut husk taon-taon. Anong ginawa ninyo? Kaya we welcome this treaty ratification. Perhaps one last request, if we may have a list and a description of the 149 projects that were undertaken in the Philippines, a global environment facility. Yes, the representatives of the DEN are here. Yes. And we'll certainly submit to your office as soon as possible. Thank you. Including the locations of those projects. Thank you. Thank you very much for the opportunity to interpolate and have some clarifications on this agreement, this treaty. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senadora Amy, sa pagkakataon. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Pangilinan. Majority Leader. I believe we have just one last interpolator, Mr. President. It's Senator Pia Cayetano. We're just locatives in the lounge. See, may we recognize Senator Dante Marcoleta. Senator Marcoleta is recognized. The GEF is the only one that's here. Where's the special fund and the voluntary? Where is it? It's not here. Thank you, Mr. President. Yes Pwede po. pa? Pwede pa? Yeah, of course. Ang pinag-uusapan po natin dito, basahin ko po yung resolution ninyo, Opo. Your Honor. Resolution concurring in the agreement under the UNCLOS
on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. That's right. Tama po ba na ang pinag-uusapan natin dito ay high seas? Yes, tama po. Ito yung tungkol sa ating mga high seas na hindi contiguous or ECC at saka yung underwater. So high seas and underwater. Ang ibig sabihin po ng high seas, kagaya po ng aking pagkakaunawa, ay yung karagatan na walang estado ang may-ari. Tama po. Kumbaga, pag-aari ng nating lahat. Nating lahat. Hindi, Ng hindi humankind. exclusive kahit kaninong estado. Tama po ba yun? Yes, that's right Para po. lang po magkaroon ng konteksto yung ating Tama. pag-uusap. Ito ang Ginoong Pangulo. kaunahang tratado na may kinalaman sa high seas and the undersea Yun nga po. resources. Kasi po sa ngayon, yung mga karagatan na meron tayong claims, kagaya po ng ating territorial sea, kagaya po ng ating continental shelf, kagaya po ng ating exclusive economic zone, hindi po natin 100% na nakakamit ang biyaya na nandyan sapagkat meron tayong sigwalutan sa bansang China. Tama po ba, Ginoong Yes. Pangulo? Yes, tama po yun. Although this is limited to the high seas and the underwater, meron tayong binabanggit na kinakailangan ng environmental impact assessment kahit sa ating mga contiguous and exclusive economic zones. So at least makakatulong po ito. It provides us with another platform, another legal framework to protest. Yung nakaraang linggo, narinig po natin, 3,500 hectares ang balak gawin ng China na nature reserve sa tinatawag nilang Huangyan Island. Pero pag tinignan mo, yung Huangyan Island na yan, Scarborough Shoal. Kaya ito ay hindi sasang-ayunan ng UNCLOS at base dito sa tratado ay bawal. Yan nga po yung aking susunod na itatanong sa inyo. Pinremis ko lamang po doon sa hindi natin ma-maximize ang ating Tama. marine resources. Kaya nga po ba tayo nagpupunta na lang sa high seas? Sapagkat hindi nga natin magamit-gamit ang kung ano yung saganang atin, hindi naman natin na ma-maximize. Yun po ba yung naging dahilan kung bakit tayo po ay nagka-concur dito sa conservation ng marine resources outside our own territories o yung tinatawag na high seas? Yes, ang tratadong to na pirmahan noong 2023 pa. So, hindi pa ganun katindi ang sigalot sa West Philippine Sea. Ngunit, baka makatulong to kahit papano, karagdagang pamamaraan to dahil maliban pa sa note verbal, yung ating iba't ibang protesta, yung kung ano-anong diplomatic protest natin, yung mga bilateral talks, multilateral talks, yung ministerial level talks, dagdag rin ito, pwede rin pag-usapan ang mga issues natin katulad nitong pinaplano nilang malaking nature reserve. Paano po ito, Ginoong Pangulo? Nabanggit na rin po ninyo, China recently declared Bajo de Masinloc a nature reserve, purportedly pursuant to the High Seas Treaty. So sila din, ginagamit nila yung high seas. Ngunit dineklara nila ang Bajo de Masinloc na nature reserve. Na isa rin tayo sa claimant dyan. Ang tanong po, does our concurrence include a declaration or a reservation regarding the application of the High Seas Treaty to disputed areas like the Bajo de Masinloc? Baliktad po. Under this treaty, kapag disputed yung area, katulad ng Bajo de Masinloc, katulad ng Scarborough, automatically out of the discussion. Doon sa Implementation and Compliance Committee, sa ilalim ng Article 55 nitong agreement, bawal na bawal po yun at hindi talaga pag-uusapan. So ang sagot po nyo ay no. No. Kung no po, halimbawa, should the Philippines also declare marine reserve areas in the Kalayaan Island Group, for example?
Yes, I think nasa sa atin yon kung magpapatayo tayo doon, pero hindi sa ilalim ng treaty. If we do that, what will be the implication on the freedom of navigation? The implication will be that we continue to recognize the freedom of navigation. Wala pong magbabago doon. Kasi po, Mr. President, theoretically, itong mga reserve areas na ito are supposed to be beyond the national jurisdiction of any state. High seas nga po di ba? Yet there appears to be a scramble to carve marine reserve areas in the South China Sea. Kaya tingnan po natin yun kung ano magiging implication doon. Well, Bago tayo mag-concur, di ba? Well, alam natin na makakatulong itong treaty na ito kapag may issues katulad nito, there will be international legal proceedings that we can undertake, first with the Implementation and Compliance Committee at yung Conference of Parties. Pagkatapos, pwede rin tayo pumunta sa ICJ, yung International Court of Justice, International Tribunal for the Law of the Seas, yung tinatawag na ITLOS. Lumalawak pa nga ang ating mga remedy kung tutuusin. Bago tayo lumayo dun sa marami pang mga tribunals na pwede nating puntahan, are there provisions in the High Seas Treaty that need incorporation into our local legislation so that the Philippines can be compliant with the provisions of the said treaty? Kasi magko-concur nga tayo. Yes, there are several laws that we will probably have to amend or update para mag-comply nga rito. Tama-tama po yung sinasabi ni Senator Marcoleta, malaking tulong. Kapag naamyendahan po natin ang PD 1586, ito yung nagtatag ng Philippine Environmental Impact Statement System to align it with the obligation under this treaty, yung BBNJ, for the state party to ensure that our domestic process will be equivalent to the international process. Ikalawa, yung bill po na hindi napasa para maging batas, yung Blue Economy Law. Alam po ni Senator Legarda, siya yung sponsor noon, hindi nakahabol yon. Kinakailangan magkaroon noon para yung marine resources will be shared equally. Ikatlo, rini-review rin natin yung fisheries law natin, kung kailangan i-update din dahil 7 na ang pinipirmahan nating fisheries treaties that probably need to be updated. But first and foremost, Mr. President, dapat tingnan muna natin kung meron ngang provision doon sa High Seas Treaty na mag-i-incorporate dito sa ating concurrence para sa ganun maging compliant tayo. We need to check if Yes. there is a provision in the High Seas Treaty. Yes, that's correct. And Okay. we have an obligation to align with our obligations under the BBNJ. Okay. po. Last na po, Mr. President, there is a control test in the Constitution regarding natural resource extraction. The High Seas Treaty paves the way for genetic materials extraction in such areas as Benham Rice. That's right. Mr. President, the problem is Benham Rice is not part of our territory. Question is, should there be a legislation lifting or relaxing the control test when it comes to genetic material extraction in areas beyond the 200 nautical miles? Ibig Yes. sabihin, beyond our exclusive economic zone, which is the limit from our baseline. That's correct. And I think Yes or no? Pag yes, yes. what was finally the question? I got lost somewhere in between. Ang sabi ko, should there be a legislation lifting or relaxing the control test na nandiyan sa ating saligang batas when it comes to genetic material extraction in areas beyond the 200 nautical miles limit? Yes. I think Yes. the answer is yes. Okay. And I think there's room to clarify what the Constitution already mandates. So, tingnan mo na, if yes, Apo. ang tanong ko, anong limit ang pwede nating impose? Well,
liwanagin na lang natin, kapag high seas at saka yung under the sea, talagang yung seabed of the continental shelf is no longer covered. Ika-clarify lang natin yun. Pero yung sa itaas, So atin yung yun. continental shelf is beyond the ano eh. Bago yung exclusive economic zone, continental shelf muna eh. So hindi siya kasali doon. Yes, that's correct. The continental shelf. Oh. Kasi kung no ang sasabihin mo, yung tanong ko, does this mean 100% foreign-owned corporation can be licensed to extract and patent such materials? Yun ang Ay, hindi tatanong po ko sa'yo. pwede yun. Hindi talaga po pwede po yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Yes, I don't think that's allowed. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam, for your very candid answers. Yes, Thank you. to clarify, the seabed of the continental shelf cannot be covered. Opo. Okay. Thank you. Senator Marcoleta. Yeah, Senator Risa Ontiveros is recognized. I don't understand. Salamat po, Mr. President. Good sponsor, maaari po bang dalawang clarificatory questions lamang po? Very, very brief The seabed is nothing. interpellation, but more Yes, of of course. clarificatory We'll be happy questions. to answer. Salamat po, good sponsor, Mr. President. Tinatanong ko po itong mga clarifications dahil tayo po sa Senado, yung ating institusyon ay ang, of course, the treaty-making body of government. Kaya nga po, na-appreciate ko yung sponsorship po ninyo, Gentle Lady from Ilocos Norte, ng pag-concur natin sa ratification dito. I just wish to clarify 2 points that came up in the previous interpellation dahil importante na pag of record, nasisid doon yung pagtingin ng Senado sa ganitong mga usapin ng foreign affairs. Please correct me if I'm wrong, but I think I heard the point made that Bajo de Masinloc is a disputed territory, that Bajo de Masinloc is not an integral part of Philippine territory. I'd just like to seek your clarification on that, Gentle Lady from Ilocos Norte, dahil sa pagkaintindi ko po, Bajo de Masinloc is an integral part of Philippine territory, Mr. President. No, I don't think there was any statement that the Bajo of Masinloc was not ours. It's quite definitely part and parcel of Philippine territory, and that's established as part of our baselines. However, it should be recognized that there are other claimants as well. Thank you, Gentle Lady. I stand corrected and I'm glad I appreciate especially yung paglilinaw na iyon na ang Bajo de Masinloc ay integral na bahagi ng Philippine territory. And then just my last clarification, Gentle Lady from Good Sponsor, did I or did I not hear that Benham Rice is also not part of Philippine territory? Dahil sa pagkaintindi ko rin po, it is officially part of the Philippine continental shelf, granting our country sovereign rights over its seabed and subsoil once again, I for have natural to be, resource once exploitation again, and I have exploration. to be Yes, very Gentle Lady. emphatic. The Benham Rice is part of the sovereign territory of the Republic, and in fact, we have renamed it to Philippine Rice. Yes. Thank you very much, good sponsor. At maraming salamat din po, Mr. President. Oh, yeah. Okay. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Yeah. May Just the, to clarify, there is a distinction between territory versus maritime rights. Our maritime rights are very clearly extended to the Benham Rice and the Philippine Rice. So Senator Marcoleta wanted to clarify. I also wanted to inform the body that, in fact, China has already signed this treaty, which makes them party to this treaty and subject also to aligning themselves to the provisions and policies therein. Maraming salamat po, good sponsor. Maraming salamat muli, Mr. President. Thank you, Senator Risa Ontiveros. May the presiding officer, Yes. just one point, Sure. because Senator Marcoleta made mention of the Kalayaan Island Group. Okay. There are 7 islands that compose the Kalayaan Island Group, the biggest of which is Pag-asa. Is Pag-asa covered under this treaty? No, it's not in the high seas. So That's my point, because the interpellator a while ago, Senator Marcoleta, made mention of the Kalayaan Island Group.
And if I recall it right, remember it right, the distinguished sponsor answered in the affirmative na yung Kalayaan Island Group, high seas. Ay, That's hindi my po. understanding. Baka hindi po nagkaintindihan. Definitely, the Kalayaan Island Group, all 7 of them, including Pag-asa Island, belong to the Philippines. At hindi ito bahagi ng high seas or nung seabed na tinatalakay nitong tratadong ito. Yeah. Thank you for the clarification. Majority Leader. May we recognize our distinguished colleague from Taguig, Pateros, and the Republic of the Philippines, Senator Pia Cayetano. Senator Pia Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President. This is actually a manifestation. Maybe I'll throw in a question or two, but it's really a manifestation to show my support, Your Honor, Mr. President. So I would like to manifest my support for our concurrence on the agreement under the UN Convention on the Law of the Seas on the conservation and sustainable use of marine biology diversity of areas beyond national jurisdiction. On a side note, yung pag-aral ng UNCLOS, kasama po yan sa curriculum namin sa UP College of Law. Napakahirap na topic, pinakamababa kong grade. So I am now excited na merong part niya na naiintindihan ko ng lubos-lubusan. Medyo simple lang naman to at maganda rin ho yung mga paliwanag ng ating sponsor. So that's